Hindi na talaga mapigilan ang pag-ahon ng mga buildings sa ating bansa, no? And one of these buildings ay binisita ni Ma'am Ivana Alawi. At ngayong araw ay silipin natin yung construction site na binisita niya at tignan natin kung may masasabi tayo or maisi-share tayong knowledge para sa inyo. Giging construction worker tayo for today na totoo talaga. So excited na ako and nagawa mo dito. Kakalabas lang sa hospital. Post muna tayo dyan mga kaibigan. Ano? Gusto ko lang i-appreciate na napakaganda pa rin talaga ni Ma'am Ivana Alawi. Ano? Kahit naka-construction attire siya. Wala lang. Kasi tapos mag-isa lang siya. So, bodyguard. Bodyguard. If may sasaluhin ko na lang. Tama. Alright, post muna natin dyan. Ano? Kung napansin nyo guys, ay may mga pipes na naka-penetrate sa ating mga biga. At yan ay mga MEP pipe sleeves. Ngayon, dyan dinadaan yung mga wires, kung minsan yung mga tubo natin. So, bawal ba yan na may penetration yung beam natin, may butas kumbaga? Hindi po bawal yan kasi may allowable na diameter na pwede nating ilagay or ipasok or i-penetrate sa ating biga. Ang maximum po dyan na pwede nating ilagay ay h/3. Yung h po ay yung height ng beam natin. Pag dinivide mo yan ng 3, yan ang magiging allowable na diameter ng pipe na pwede nating ipasok dyan sa beam na yan, provided na mag-a-add ka ng stirrups doon sa paligid ng butas, tapos mag-a-add ka rin ng trimmer bars. Ngayon, kung mas malaki yung pipe sleeve na nilagay natin doon sa beam at lumampas ito sa h/3, ay pwede pa rin naman natin siyang i-install. Kaso lang hindi ka pwedeng lumampas sa 30 cm or 300 mm. Ngayon kung kunwari ay 250 mm yung pinasok natin na pipe, ang beam natin ay kailangang ma-modify. Kailangan nating maglagay ng drop doon sa bottom soffit ng ating beam. At ito ang magiging details niya pag mas malaki yung pipe natin. Kuya, kamusta naman kayo dyan? Ano yan? Asintada po, ma'am. Ano yung asintada? Halos po. Yan yung gagawin yung para maitayo yung bahay. Sa pader po, ma'am. Pader lang to? Hindi pa to bahay. Yes po, pader lang po yan. Ano? Ang ginagawa nila dito ay nagmi-mix sila ng mortar para sa hollow blocks. Kung napapansin nyo guys, ay nag-provide sila ng mixing board. Magandang move yan sa construction. Mas organize yung paghahalo ng semento, pagmimix at hindi siya makalat, no? Actually, hindi lang sa concrete mixing ang gamit nito. Mas maganda rin na may ganito kayo pag nag-i-store kayo ng materials, kunwari yung sand, yung gravel doon sa loob ng site para hindi kumakalat or nai-scatter yung particles ng ating mga aggregates. So it's a good move para sa mga workers na to. Halika kuya, tulungan kita. Ayoko nahihirapan ka. Ba't ganun Ikaw, may gloves kuya, ka? tulungan Wala kita. akong gloves. Mag-pay po ito, ma'am. Okay lang. Bakit? Para saan to? Para ma-protect? Kuya. Yes guys, masakit sa kamay yan kung naghahalo kayo ng semento at wala kang gloves. Mangangapuyo yung ganito. Ano ba sa Tagalog yung nangangapuyo? Nangangalyo. Yung bang kumbaga magtutubig siya pag tapos ka na. Masakit sa kamay yun guys. So kailangan talaga may PPE kayo sa loob ng construction site. Mabigat ba? Wala ba yung mixer lang? Meron po. Ba't ka nagaganto? Hindi po. Trip mo lang. Kayo po sir yung mga boss na nagbabantay. Bongga. Foreman. Uy! Balikan lang natin yun. Balikan lang natin Mabigat ba? foreman. Wala ba yung mixer lang? Yun. Meron po. Ba't ka May mga tao na walang PPE doon sa loob ng site. Ano? Kung napapansin nyo yung mga tao sa likod guys, wala silang PPE. Walang hard hat, walang vest, walang safety shoes. I will assume na walang PMC dito or yung project monitoring consultant. No? Yung PMC guys, sila yung tumitingin doon sa gawa ng ating mga contractors or subcontractors doon sa site. At sila ang magre-report sa client. Kadalasan kasi guys, yung structure ng ating construction ay may client, may PMC at may contractor at yung mga subcontractor sa baba. Ibig sabihin, yung client yung pinakamataas at susunod dyan yung PMC. Ang PMC, sila ang magre-report doon sa client sa kung ano yung progress ng mga contractor, yung subcontractor. Ngayon, yung main contractor naman, siya yung magre-report kay PMC
Tapos yung mga subcontractors, sila yung magre-report naman kay main contractor. Ganon yan. Ngayon, sa mga safety na issue na ganito, masyadong stricto ang PMC sa ganyan kasi pag may nadisgrasya sa site, sila ang pag-iinitan ng ulo ng ating mga kliyente. Kaya ang diskarte ng ating mga PMC para makontrol yung wearing of PPE ay nilalagyan nila yan ng multa pag wala ang PPE sa loob ng site. Tuloy natin. Nagaganto. Trip mo lang. Kayo po sir, yung mga boss na nagbabantay. Ah, bongga. Foreman. Inanuan ng pintura, pangit. Okay lang yan, rough finish. Yan, so si Ma'am Ivana nag-aasintada. So asintada po ang tawag dyan. Ngayon, kailangan mo ng lubid pag nag-aasintada ka para ma-check mo yung verticality ng ating pader or kung nakatuwid ba siya. Hindi naman pwede na magpapalitada ka tapos naka-inclined na ganun yung ating pader, ano? Mas magastos po yun sa palitada. Kaya every time po na magpapalit ay mag-lelay kayo ng CHB or yung hollow blocks, kailangan po ng linas or yung nylon wire. Yan din po ay para ma-check kung gaano kakapal yung ating banding mortar. Ngayon, ang ginagawa ni Ma'am Ivana dito ay naglalagay siya ng filler mortar. Yung filler mortar na sinasabi guys, yun yung pinapasok niya mismo doon sa loob ng ating hollow blocks. Ang standard na mixture niyan ay 1:3. Pero kung nagtitipid kayo, pwede ring 1:3:6. Isang semento, 3 sand at 6 na gravel. Ngayon doon sa banding mortar, huwag po nating tipirin yan. Ang mixture po niyan ay 1:3. Gaano naman ito kakapal ang ating banding mortar, ano? Ang standard na kapal ng ating banding mortar ay 10 to 15 mm. Pag lumampas ka kasi ng 15 mm, mag-shrink yung ating mortar pag tuyo na. Tapos mag-provide siya ng crack. Ang concrete po kasi guys, pag natuyo na or kung natanggal na yung moisture content niya ay bumababa siyang ganun or nagko-compress siya pababa. Yun po yung tinatawag na shrinkage. Tuloy natin. Dagdagan na ng patapos na eh. Oh, tama. Tama. Mabilis na ako, alam ko na. Kanina kasi kinakapa ko pa eh. Okay na, ano ba to dingding nila? Dingding. Huwag na sila magdingding dito, maganda open. Alam mo sir, recommend mo. Share ko na lang din guys na kung available yung AAC block na para sa project, ay yun na lang gamitin ninyo kasi mas madali yung installation niya at mas tipid siya sa labor. Lalo na kung ganito kalaki yung project natin, ano? Pero mas makakatipid ka sa labor dahil mas mabilis siyang i-install. Kaya mas mabilis matapos ang masonry work. Lalo na kung arawan or daily wage system ang sahuran ng ating mga tao, ano? Salamin na lang to. Salamin na lang to para tapos na tayo. Ewan ko, pwede naman siguro yun. Charot-charot to ah. Yung kaldero? Ganun ba yun? Yan, kakain na sila, no? Sa construction guys, kung allowed na kumain doon sa construction site, pwede. Pero pag may PMC kasi, binabawal nila yan lalo na kung sa ground floor kayo kakain or doon sa public area or yung sa mga areas na kadalasan ay dumadaan yung mga tao. Dahil ayaw ng PMC natin na kung dumalaw bigla yung client ay nandun yung mga workers natin na kumakain, no? Kumakain ng sardinas, munggo, tapos makikita sila ng client. At nagbibigay ito ng impression sa ating kliyente na hindi na ma-manage ng maigi yung ating workers. Tuloy natin. Share tayo oh. Ba't kanya-kanya kaldero dito? Yan ang uso dito sa amin. Oo, kinukulat to. Sa'yo to? Sa kanila po. Huwag pahingi. Parang ayaw mo sir eh. Akin yun, nauna ako eh. Nakunin nyo yung sabaw ko ah. Itong si Ma'am Ivana, medyo ano siya, Oo, tinay ko sa bone marrow. may pagka-cowboy din siya, no? Hindi, ayoko sinigawan mo ko. O, baka ka na lang sir. Ayun o. Hindi maarte. O, ipingang konti lang. You Ano know, ba nagluto nito? kinakamay yung pagkain. Ayan pala ito. Parang ganito. Biga. Yung Ay, di. Post lang natin dito guys, ano? Kung napansin nyo ay merong B prime, may C, may D doon sa likod ni na Ma'am Ivana. Yan po ay mga grid lines. Ang mga grid lines na to ay nakabase yan doon sa drawing na sinusunod nila for the construction. Tapos yung mga B prime na yan ay ipro-project nila yung linya papunta doon sa kabilang side ng ating building. Tapos magkakaroon na ngayon ng reference line. At from that reference line, yun na ang gagamitin nila
para maiposition nila ng tama yung mga formworks natin para sa column, yung mga formworks natin para sa biga at sa mga walls natin. Yan po ang silbi ng ating grid line. Biga. Parang ganito, ganyan. Mga ganyan big. 5 column. Kolong. Ginagawa ba natin, sir? Ito po yung mismong landing po siya ng hagdan. Tama si Mamang Steelman. Landing po ang tawag dyan sa dulo ng ating mga hagdan, yung platform doon. Tapos kung yung platform naman ay nasa gitna ng ating hagdan, ang tawag doon ay mid-landing. Yung isang buong stair naman, yung isang buong hagdan na ganyan papunta sa landing to landing, for example sa landing sa baba to mid-landing, ang tawag doon ay isang flight. Ganito ka daming bakal? Opo. Ganyan po. Hindi ka ba napapagod dito? Init Hindi dito ah. Ano pangalan mo, sir? Bayesian po. Anong specialty to? Bakal. Bali, lead man po ko ng steelman. Bakal po mismo. You are Yan, yung mga steelman na yan guys, grabe sa init yung mga yan. Bilad ka sa araw niyan eh. Wala namang kasing structure sa ibabaw niyan bago ka maglatag ng bakal. So ang paglalatag ng bakal ay expose ka sa araw. At basically sa amin dito sa Cambodia, ang temperature dito sa tanghali ay umaabot ng 39 degrees hanggang 42 degrees Celsius. Kung wala kang tubig na dala doon sa trabaho mo bilang steelman, mahirap yan, baka ma-dehydrate ka. Kung isa kang steelman ay talagang kailangang malakas ka sa babad sa araw. May mga construction na tinutuloy pa rin ang installation ng rebar kahit umuulan. Bibigyan nila ng kapote yung mga workers, tapos doon magtuloy ang trabaho. Maglalagay ka ng bakal. Umuulan. Tuloy natin. the steel man. So para kasi Iron Man. Ito po, Ito dito, no? di yung alam rin po. Yan po kasi tuyo na po yan, ma'am. So ito din, tatanggalin ko na. Nakakamasal to ah. Ano na? May pad, meron kami niyan, sir. Itong device naman na ito, yung laser level na yan, ginagamit yan para sa leveling at pwede mo rin gamitin yan to check the verticality ng isang object. Napaka-convenient niyang gamitin, especially for high-rise projects. Can you just imagine, napakaraming poste na kailangan mong ibato yung elevation doon sa poste na yon, tapos ang gamit mo ay 3 meters lang na level hose. Kumpara dito sa laser level, pag sinet up mo na siya, tapos tinapat mo na yung elevation doon sa reference level, lahat ng surrounding area na nakatapat doon sa laser level, maibabato doon yung elevation. Napakadaling gamitin, guys. Yun, sana ay nag-enjoy kayo sa pagsama natin kay Ma'am Ivana sa pagbisita sa project na to at pagtulong niya sa mga workers natin, mga kababayan natin. So, yun lamang guys, at suportahan natin si Ma'am Ivana. Yung link ng video na to, ilalagay ko na lang sa description. Maraming salamat. Peace out!